Narito ang pinakabagong update tungkol sa Bagyong Tino. Huling namataan ang bagyo sa vicinity ng Cuyo Islands. Taglay ang hangin umaabot sa 120 km per hour at may pagbugso na 165 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Bahagyang humina ang Bagyong Tino dahil nasa kalupaan na ito at kulang sa elementong nagpapalakas dito. Ayon sa latest track, inaasahang magla-landfall ito sa Northern Palawan ngayong 5 AM, particular sa Calabagdong Islands, Maobanen Islands, patungong El Nido at Libro, bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Pinaghahanda ang mga kalapit na lugar dahil malakas pa rin ang hanging dala ng bagyo na nasa typhoon category pa rin. Kaya naman, may nakataas na wind signal sa mga lugar na malapit sa Bagyong Tino. Signal number 4. Luzon, northernmost portion ng Palawan, Calamian at Cuyo Islands. Signal number 3. Luzon, northern portion ng Palawan. Visayas, Aklan, Antique, western portion ng Capiz, western portion ng Iloilo, Lambunaw, Calinog, New Lucena, Oton, Pavia, Dueñas, Mina, Santa Barbara, Bingawan, Badyangan, Maasin, San Miguel, Cabatuan, Alimujan, Haniway, Leon, Gimbal, Igbawan, Igbaras, Tubungan, Miagao, San Joaquin. Signal number 2. Luzon, western portion ng Romblon, Santa Fe, Santa Maria, Looc, Alcantara, Ojongan, San Jose, Ferrol, San Andres, Calatrava, San Agustin, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, central portion ng Palawan. Visayas, rest of Capiz, rest of Iloilo, Guimaras, western portion ng Negros Occidental, Cadiz City, City of Victorias, Manapla, Enrique B. Magalona, Silay City, City of Talisay, Bacolod City, Bago City, Pulopandan, Valladolid, La Carlota City, Pontevedra, San Enrique, Hinigaran, Murcia, Kawayan, City of Sipalay, Candoni, Ilog, City of Kabangkalan, Hinubaan, City of Himamaylan, Binalbagan, Isabela, Moises Padilla, La Castellana. Signal number 1. Luzon, southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, rest of Romblon, rest of Oriental Mindoro, rest of Occidental Mindoro, southern portion ng Palawan, Masbate. Visayas, Cebu, Negros Oriental, rest of Negros Occidental. Pinaghahanda ang mga nabanggit na lugar sa malakas na hangin, pag-ulan, pagbaha, at pagguho ng lupa. Dahil sa Bagyong Tino, mayroon ding weather advisory o babala sa malakas na pag-ulan. Red warning, Palawan, Antique. Orange warning, Negros Occidental, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon. Yellow warning, Camarines Norte, Camarines Sur, Batangas, Rizal, Quezon, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Marinduque, Masbate, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte. Maging alerto at handa sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pag-apaw ng ilog at pagbaha, pati na rin pagguho ng lupa. Samantala, wala nang epekto ang hanging amihan at shear line. Bagyong Tino ang kasalukuyang dominanteng nakaaapekto sa bansa, kaya asahan ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa buong bansa. May gale warning sa baybayin ng Northern Palawan, Southern Coast ng Occidental Mindoro, Western Coast ng Aklan, Antique, at Southern Coast ng Iloilo, kaya bawal ang anumang activities sa nasabing seaboard. Bukod pa rito, may panibagong bagyo na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may category na Tropical Depression. Huling namataan sa layong 1,787 km east ng northeastern Mindanao, taglay ang hanging umaabot sa 55 km per hour at may pagbugso na 70 km per hour, kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Kung papasok ito ng PAR at ganap na bagyo, papangalanan itong Bagyong Uwan. Sa pagtawid ng Palawan ng Bagyong Tino, inaasahang lalakas ang Bagyong Uwan at posibleng umabot sa Super Typhoon category bago maglandfall sa Hilagang Luzon. Kaya pinaghahanda ang mga kababayan sa Luzon sa paglapit nito dahil tinatayang mas malakas ito sa Bagyong Tino. Kaya maging alerto at manatiling nakikinig sa mga abiso ng local government unit para sa paghahanda sa parating na bagyo. Para sa karagdagang impormasyon, mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga latest update. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa.
Po huling lokasyon ng bagyong si Tino ay nasa may katubigan po ng Araceli sa lalawigan ng Palawan. Taglay ni bagyong Tino ang pinakamalakas na hangin na umaabot po ng 120. So ito po siya ngayon nasa 120 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman na nasa 165 kilometers per hour. At ito ay kumikilos, mabilis na po itong kumikilos pa kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Nagkaroon na po ito ng 6 na landfall. No? Una po dito sa May Silago, Southern Leyte, at sumunod po sa Bourbon, sumunod ay sa Sagay, pang-4 sa San Lorenzo, Guimaras, pang-5 sa Iloilo City at kaninang 7:30 PM tumama po yung sentro ng mata ng bagyong Tino sa bayan ng Magsaysay sa lalawigan ng Palawan. Posibleng magkaroon pa ito na isa pang landfall kung sakaling tatama po ito sa isa pang isla somewhere po dito sa may northern part ng Palawan. Samantala, minomonitor din natin yung bagyo po na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Halos 1,795 kilometro po ito silangan ng northeastern na Mindanao. Sa pagkatapos po ng update ko ay magbibigay po ako sa inyo ng posibleng track nitong bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan kasi natin na papasok po yung bagyo sa labas ng PAR bandang weekend po, posible po Sabado. Samantala, narito po yung ating latest track ng bagyong Tino. Makikita po natin, ito ay patungo na dito sa may northern part ng, nandito na po siya sa may hilagang bahagi ng Palawan. At bukas ng umaga, ito po ay nasa may El Nido na sa Palawan. Pagdating po ng gabi ng Miyerkules or bukas, ito po ay nasa 405 kilometro na kanluran ng Coron sa Palawan. At kinabukasan naman po or sa Huwebes ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya mag-ingat po lalong-lalo na itong nasa northern part ng Palawan dahil ito po yung ating inaasahan na muling or maapektuhan nitong bagyong si Tino. Samantala, yung mga lugar po na walang nakataas na tropical second wind signal, posible pa rin magkaroon ng mga pagbugso ng hangin. Ngayon po, no, may nararanasan pa rin pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon, kasama din itong Sarangani, Davao Occidental, Davao Oriental, malaking bahagi ng Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Biliran, Leyte at Zamboanga Peninsula. At Thursday po, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Tino. Sa Huwebes, posible pa rin na may mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Ilocos Region, Batanes, Cagayan, kasamang Babuyan Islands. Malaking bahagi ng CAR o ng Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. So malaking bahagi po ng Luzon sa Huwebes, posible may mga pagbugso pa rin ng hangin, dulot po ng trough or extension ng bagyong si Tino. Samantala, ito po yung ating inaasahang mga malalakas na mga pag-ulan na dulot po ng bagyong Tino. Mapapansin po ninyo, itong area ng Palawan, lalo na po yung sa may, kasama po yung Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, bahagi ng Panay Islands, Negros Occidental at Romblon makararanas pa rin ng more than 100 mm rain. So maraming malalakas na mga pag-ulan pa rin po na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupang maring maranasan dito po sa bahagi po ng Mimaropa, Western Visayas, dulot po ng bagyong si Tino. Pagdating po ng araw ng Huwebes, posibleng mababawasan na po yung mga lugar na may mga malalakas na mga pag-ulan. Possible po yung trough o mga kaulapan na dala ni Tino ay magpapaulan pa rin. Lalong-lalo na may bahagi po ng Northern Palawan, kasama yung Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Samantala, balikan po natin yung isang bagyo po, no, na ating minomonitor. Nasa labas po siya ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung ating latest track. Makikita po natin, posibleng pumasok bilang isang typhoon or super typhoon category, itong bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility. Posible po gabi ng Biyernes, so this Friday, November 7, or umaga po ng Sabado, November 8. Base po sa track natin, although hindi pa po ito umaabot ng ating ng Luzon, ay posible po kung pagpapatuloy po yung ganitong direksyon, posibleng maapektuhan ng bagyong papasok po ng Philippine Area of Responsibility na tatawagin po nating UAN, letter U na po tayo, itong bahagi ng Northern Luzon. May posibilidad pa rin na medyo magbago po yung track na to dahil po medyo malayo pa siya. Pero sa ngayon po, ito po yung nakikita natin na posible pong maging direksyon nitong bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility. Mag-update po tayo ulit kung may magkakaroon man ng mga pagbabago ng track itong papasok naman na bagyo. So posible po makaapekto to sa ating bansa, particular na sa may hilaga at gitnang bahagi ng Luzon, this coming weekend hanggang early next week, mga Lunes or Martes. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat.